mga sino man po makahingi ng tulong sa amin. Nandito kami sa laot. Lunod kami. Sa pagvideo na idinaan ng mga isdang ito ang paghingi ng tulong matapos lumubog ang kanilang bangka sa bahagi ng Preto Diaz sa Sorsogon. Kasabay ng malakas na hangin ang malalaking alon na humahampas sa bangka ng magkapatid. Inabutan na sila ng gabi sa laot. Pero dahil nakapag-live sila sa social media bago mawala ng signal, natulungan sila ng mga rescuer. Kwento ng biktima, madaling araw nang pumalaot sila sa dagat. Pero nagpasya na silang umuwi ng sumama ang panahon hanggang sa hampasin sila ng malalaking alon. Ligtas naman ang magkapatid na dinala sa barangay Brillante, Prieto Diaz. Na-recover din kinaumagahan ang lumubog nilang bangka. Simula po sa susunod na school year, magiging trimestral na ang school calendar sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Nakatutok si JP Soriano. Abala sa flag retreat ceremony si Teacher Ronald nang abutan namin bago mag-uwian sa isang pampublikong paaralan dito sa Makati City. At kahit Friday, pag-uwi raw sa bahay, magche-check pa ng assignment si teacher, gagawa ng lesson plan, at maghahanda ng quarterly exams. Sa test constructions pa lang, talagang we really need to give ample time in making the questions because we're going to make the table of specifications. And then even the subjects itself. Hindi raw reklamo, kundi pag-aalala ang nararamdaman niya na baka hindi kayaning ipasa ng lahat ng mag-aaral ang 4 na quarterly examinations. Lalo pat may mga pagkakataong nasususpinde ang klase dahil sa bagyo. Kaya ayon sa DepEd, simula sa susunod na school year, uumpisahan na ang trimester school calendar sa lahat ng pampublikong paaralan. Walang mababago sa petsa ng pasok. 201 school days pa rin mula Hunyo hanggang Marso. Napansin namin, parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. Doon sa trimester, meron tayong oras para sa lahat mga aktibidades nila. Okay. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. Wala ring babaguhin sa curriculum at subjects. Ang babawasan daw ay ang mga aktibidad na umaagaw sa aktwal na pagtuturo ng leksyon na ayon sa latest EDCOM review ay tulad ng pagdalo sa National Schools Press Conference, palarong pambansa at National Festivals of Talents. Iiwasan na natin yung masyadong magpa-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic activity. Overburden yung teachers, there's too many activities, there's too many missed days, too many overlapping activities during the school year. Okay naman daw ito sa ilang magulang na nakausap namin. Sa akin okay lang naman kahit 3 quarter lang. Kasi hindi naman nababawasan yung lesson depende naman din sa pag-school ng bata. Sabi ng DepEd, nakonsulta raw ang iba't ibang stakeholder dito. Wala rin daw gagastusin ang gobyerno dito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa mga magkasintahan dyan na tila nawawala na ng spark sa isa't isa. Ito raw ang challenge na pwede niyong gawin ngayong Valentine's Day. Literal kasing makakaramdam kayo ng spark. Anong paandar ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang mga magkasintahang kumasa sa challenge na to, nakaramdam daw ng spark. As in literal na kuryente. Kapag daw kasi magkikis matapos kuskusin ng kumot ang buhok ng isa, tila si Raway nakukuryente. Ang tawag dito, Static Kiss Challenge. Isa sa mga kumasa, ang magkasintahang Jelly at Ramsey mula Davao del Norte. Rinay ko sa kanya, totoo bang may spark? Go lang ako. Paano ba ito ginagawa, Jelly at Ramsey? Kumuha siya ng kumot, tapos sabi niya, yumuko ka, tapos pinatong niya yung kumot sa sa buhok. Tapos dinikit namin yung lips namin. Ito talaga, na-shock kami kasi may spark, tapos may tunog talaga na parang nakuryente ka. Pero sandalian lang, isang beses lang po namin ginawa yun kasi hindi na namin alam yung deeper explanation kung bakit nagkakaganon. Pero bakit nga sila nakuryente? Kuya Kim, ano na? Ang spark o kuryente na nararamdaman ng mga kumakasa sa Static Kiss Challenge. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa static electricity o electrostatic charge.
Kapag kinukuskus kasi ang kumot sa ating buhok, nagkakaroon ng electrostatic charge buildup sa ating katawan. At kapag naglalapit ang dalawang may magkaibang charge, nadi-discharge ito. Kaya may maliit na spark o parang tusok na pakiramdam. Karaniwan namang maliit at hindi delikado ang static shock. Pero iwasan itong gawin kung may nakakabit sa iyong sensitive na medical device. Huwag din gagawing malapit sa mga flammable materials. At syempre, dapat may consent o permiso ng iyong kapartner. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim bumabati sa inyo ng malikayang araw ng mga puso, mga kapuso. Happy Valentine's to all! Love is in the air, kaya sa mga balak sulitin ng weekend para ipasyal ang mga minamahal, naritong ilang perfect spots para sa inyo. Pasyal tayo sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Literal na araw ng mga puso ang peg ng ilang hiking enthusiasts sa Cebu. Dahil ang kanilang trip, aktibidad na magpapalakas ng tibok ng puso. Hiking. Tamang combo lang ng pampakilig at pampahealthy. Di lang romantic dahil maganda raw itong paraan para i-celebrate ang inyong pagmamahalan. Makakatulong na sa puso, tanggal stress at talagang memorable. Sabi nga ng isang hiker, dito raw lalabas ang tunay na personalidad ng isang tao. Mas mabilis mo rin daw mapansin ang red flags pag nasa adventure. Pwede pa rin daw sundutan ng konting pakilig gaya ng, "Uy, ako na magdadala ng bag mo." Sa mga gusto ng chill lang at yung nakasanayan na, pwedeng mamasyal sa Love Park ng Mexico, Pampanga. Tampok ang mga makukulay na palamuti at naglalakihang mga puso. Highlight din ang iconic lighthouse ng lugar na mas lalong pinai-stand out ng mga ilaw. Nariyan din ang kanilang split walls na perfect selfie spot ang kanilang interactive flowers. Oh, baka may mga balak mag-propose dyan. Dagdag pakilig itong mahigit 20,000 blue LED roses. Kung may paandar ang mga bundok lover, di syempre papahuli ang mga beach lover. Sa Dagupan, Pangasinan, nariyan ang Tondaligan Beach Park. Full force ang mga lifeguard na tututok sa mga bata at mga mapaparami ang inom. Kaya paalala, hinay-hinay lang dahil bawal maligo ang mga nasa impluwensya ng alak. Ang pagmamahalan di lang tuwing Valentine's Day, mas masarap pa rin iparamdam ito araw-araw. Oh, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Naging instant dance lesson ang sanay dance collab ng Never Say Die stars na sina Jillian Ward at David Licauco. Makichika kay Athena Imperial. Sa kanyang swabing mga galaw, sino ba namang aayaw makakollab sa sayawan ang star of the new gen na si Jillian Ward? Kaya naman ang kanyang Never Say Die co-star na si pambansang Ginoo David Licauco, di na pinalampas ang pagkakataon. Pero yung inakala mong dance collab, biglang naging dance tutorial? So, first step. Freeze. Body roll pababa. Tuloy ang caption ni Jillian sa kanyang post, kulang sa asin. Ano mo pa parang, yeah. I-feel mo yan. Ganyan parang hinihila yung... Ayun. Yun. Tapos pangat. Kailangan ko man tuloy yung paakit. Ang resulta, pinusuan ito ng netizens at mayroon ng mahigit 3 million views in less than 24 hours. Ito na nga ba ang simula ng dancerist era ni David? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Sabi nga po nila, love is a universal language. Pero sa paglipas po ng panahon, may mga nabuong bagong salita na nagbibigay definisyon o label sa mga bagong uri ng relasyon ng kasalukuyang henerasyon. Kasama na riyan yung ghosting, love bombing at marami pang iba. Pamilyar ba kayo dyan? Kung hindi pa, alamin yan sa pagtutok ni Darlene Kai.
pagdiriwang ng Valentine's Day, may mga bagong uso tulad ng dating slang o mga salitang may kinalaman sa pakikipag-date at pakikipagrelasyon. Alam kaya ito ng mga kapuso natin? Parang sinasakal, cushioning, parang rebound. Hunting. Hunting for the best partner to be. Pocketing. Nag-hold on ka pa din, parang in-hold mo yung person na hindi mo siya hinayaang makawala, na parang kahit wala kayong label. Ang cuffing daw, sabi ng kabataan, ay pagpasok sa isang panandaliang relasyon habang malamig ang panahon. Cushioning naman daw ang tawag sa pagkakaroon ng mga backup. Haunting naman ang tawag kapag may like sa post mo o nanonood sa My Day mo pero di ka naman kinakausap. Pocketing naman ang tawag kapag tinatago ka ng karelasyon sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ghosting. May message ka or may message mo, sinin, pero hindi naman nag-reply. Na-experience mo na bang mag-ghost? Hindi pa naman, pero feel ko ako yung nang-ghost. Hindi ko sinasadya. Love bombing, yung bobombahin ka muna ng efforts and all sa una, pero sa huli, parang papabayaan ka na lang. Anong masasabi mo sa mga taong mahilig mag-love bomb? Sana hindi masaya ang Valentine's niyo. Yung sa bench. Hanggang bench lang? Oo, yung admire from afar. Sorry po. Pero ang benching pala ay para raw pagbabangko o pagre-reserba ng tao habang may dinidate kang iba. Ikaw ba naranasan mo na ito? Madaming beses po. Message mo sa mga tao na nagko-commit ng ganitong dating mistake? Pag hindi kasi sure, huwag nang manggulo. At dahil na-bench na nga ng maraming beses, self-love muna raw si Claire ngayong Valentine's Day. Bakit mo napiling bigyan yung sarili mo ng flowers? Kasi deserve ko. Yes, I've been through a lot. Ayon sa isang sociologist, hindi naman na raw bago ang pag-imbento o pagkauso ng mga salitang may kinalaman sa dating o sa pakikipagrelasyon. Kagaya ng mga salita dati na MU, shota, kaon at kung ano-ano pa. Kasi ang wika, ang lengguwahe, sumasalamin kasi ng kultura ng bawat generation. Meron tayong tinatawag na social and psychological validation. Kasi yung experiences mo nilalagyan ng terms para nagiging valid yung nararamdaman mo. Now, kung valid yung nararamdaman mo, nakakatulong kasi ito sa emotional processing mo. Kaya nilalagyan mo ng label yung bawat nararamdaman mo. Nakakahanap ka ng community na meron kayong pare-parehong experience. Marami mang mausong dating slang, babalik at babalik pa rin tayo sa mga salitang sentro ng pagdiriwang ngayong araw. Yan ay ang love o pagmamahalan. Pero ang pinakamahalaga naman ay hindi yung sinasabi, kung paano mo ito ipinaparamdam. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.